massive mga pangga. Halos maubos na talaga mga pangga ang budget ng gobyerno dahil sa mga kurap mga pangga, sa korupsyon. So, ngayon mga pangga, kung bakit nagbabatuhan na ang mga opisyal mga pangga, ang haba ng investigasyon sa Senado ang tungkol sa korupsyon at na-appoint na sana pangga, kumbaga na ano na sana, natumbok na sana mga pangga na dapat mahuli ang mga big fish kumbaga tawagin, yung mga malalaking crocodile. Dapat yun na mahuhuli na sana, pero napilit nilang ililihis ngayon mga pangga ang investigasyon. Talagang para talagang maghanap sila ng paraan na maiwasan yung kumbaga sa ugat, yung arteries, talagang dapat nandoon na yun, makukuha na sana. Talagang pilit nilang ilihis mga pangga para hindi matumbok yung pinaka-root, kumbaga, pinakamalaki na buaya sa Senado. So ngayon, inaatake nila ang mga mabait na tao, kagaya kay Bongo. Diba? Si Bongo ang number 1 nating senador, mga pangga, dahil sa kanyang kabutihan, na sa kanyang programa na malasakit. Diba? Malasakit Center na talagang spread out yan mga pangga, the entire nation. Kaya nakikinabang ang taong bayan. Yung mga mahihirap mismo, nakikinabang mga pangga. Kahit yung mga medyo may kaya sa buhay, nakikinabang din mga pangga. Dahil kung lalapit ka lang doon sa Malasakit Center mga pangga, talaga namang ma-zero balance yung bill mo sa ospital. At dyan, bumango talaga si Bongo sa kanyang programa na Malasakit. So, suportahan natin si Bongo mga pangga kasi ngayon, kawawa siya, binabato na naman siya ngayon. Diba? Binabato na. Kumbaga pilit nilang sirain ang reputasyon, ang dignidad ni Bongo para masira sa mga tao. Pero huwag tayong magpadala mga pangga. Dahil taktika ng mga kalaban yan. Dahil kung napansin natin mga pangga, ang ombudsman ngayon mga pangga, bago na ang opisyal. Ayon sa batas nila mga pangga, ang isang tao o ang isang opisyal hindi pwede magiging ombudsman kung siya mismo ay may kaso sa ombudsman bago matapos yung kanyang kumbaga umalis na kasi siya na ang kahalili doon, siya na naman ang ma-appoint. Okay, ina-appoint siya mga pangga si Crispin Remulla bilang ombudsman natin ngayon. Ngayon, sinisikap naman nila. Kung naalala natin mga pangga, may kaso si Inday Sara na impeachment na ngayon ay naka-archive mga pangga. Nakatago muna pang samantala mga pangga. So, ang dahilan sa pagka-archive ng kaso niya mga pangga, ang in-archive doon mga pangga, yung articles of impeachment, yung nilalaman doon mga pangga, walang kinalaman sa pagka-archive, kundi na-archive yung mga pangga dahil sa maling procedure sa mga complainant mga pangga. Okay? Dahil sa maling procedure nila mga pangga, kaya na-archive yon. So, hindi pa talaga totally excuse or hindi pa dapat maging complacent si Inday Sara sa pangyayaring yun. Kasi nga maaaring buhayin yan. Ngayon, kung isa-suggest ng ombudsman, kasi ang ombudsman ngayon, halata naman talaga na si Crispin Remulla ay trusted talaga ng executive department. Kaya naman, may posibilidad nga si Inday Sara haharap muli in the same case. So, pag mabubuhay yung articles of impeachment mga pangga, so Inday Sara will face it again. She is going to defend herself again sa impeachment na yan. And if ever Inday Sara will be removed from her position as the Vice President, she will be impeached. Hindi na po siya, forever na po mga pangga, na hindi siya makatakbo for any position of the government mga pangga. So, sa madaling sabi, kung sakali mang mangyari yan mga pangga na ma-remove si Inday Sara, alam ng mga kalaban na kung sino naman ang i-replace doon kay Inday Sara na pambato na kandidato for 2028. No other than Bongo. Nag-number 1 si Bongo. Landslide yan mga pangga pag si Bongo. Kaya early as possible, hinahanapan nila ng paraan nga si Bongo masira. Yung puting damit ni Bongo magiging itim. In other words, kung masira si Bongo,
mapunta sa kanila ang belief, yung paniniwala naman ulit ng tao. So huwag tayong magpapadala mga pangga. Dahil sa ginagawa ni Bongo ngayon, people embraces him so much. Talaga namang mahal na mahal si Bongo ngayon dahil sa kanyang programa, nakikinabang ang lahat ng taong bayan, mahihirap at saka sa mga middle class. Diba? Kaya, sa ngayon mga pangga, magiging alert tayo mga pangga, maging vigilant tayo mga pangga sa kaganapan ng lipunan natin mga pangga. Pakinggan natin ang hinanaing ni Bongo mga pangga. Tinatago, wala po akong kinakatakutan dahil wala akong kasalanan. Hindi ako sangkot sa anumang anomalya. Ang aking sinumpang tungkulin ay ang maglingkod sa bayan. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay po ng taong bayan sa akin. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako rito. At hindi po tayo titigil at huwag po tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Kasi pag ilihis po ang nailihis po ang katotohanan, magulo po yan. Magkakagulo po pag ilihis po ang katotohanan. People will go into the street mga pangga. Hindi po yung dapat hanapin. Ito talaga mga pagbubuhaya. Mastermind talaga. Eh bakit ka parang, bakit i-atras ngayon? With all due respect to the Ombudsman, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At isa po ang aking masasabi, I do not know the Vizcayas. Hindi ko po kilala. In fact, nung hearing, nung mga nakarambuan dito sa Senado, tinanong ko sila ang mga Vizcaya. Tinanong ko sila, meron kayong intention with the CLTG? Yes. Tapos na ba? I answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, doon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon. Kung may pagkukulang, pagkakamali, o anomalous, o substandard, ano ko tignan sinabi ko doon? Ako mismo ang willing po akong mga pangga nabanggit ni Bongo, yung may joint venture ba kayo? Opo. Yes po. Tapos na po ba? Opo. Napakinabangan na po ba? Yes po. So, ang lahat po ay yes. So, ano po bang ibig sabihin ng joint venture mga pangga? Okay. Sa simple nating analysis mga pangga, ang joint venture is yung mga businessmen mga pangga na nagkukunay. Okay? Halimbawa mga pangga, sila kasi ganito 'yon. Halimbawa mga pangga, ang isang businessman ay talagang kaya niya bagang pakiusapan tong isa kasi ang isa kasi walang business permit. Hindi pasado. Ang isa may business permit. Ngayon, itong isa mga pangga manghiram ng business permit. Pinag-usapan nila mga pangga na gagamitin niyang business permit to operate the so-called project mga pangga para magiging legit sa paningin ng mga tao. But that's still corruption mga pangga. Kaya bawal yan. Ngayon, ito namang may-ari ng permit to operate, papayag siya mga pangga according sa mapagkasunduan nilang percentage na makinabangan nito. Ngayon, kung makikinabang ito, sapat na para sa kanya ang kapakinabangan sa kanyang permit. Ngayon, dahil hawak niya ang budget mga pangga, ngayon ang mangyari, kung magkaluko-luko at hindi maging failure at hindi kanais-nais ang mangyari dito mga pangga na this is using the permit of this businessman mga pangga, still maging liability, may accountable pa rin sa mga pangga, may liability pa rin mga pangga, may pananagutan pa rin sa mga pangga. Kaya ngayon sa investigasyon mga pangga, kabado ito ang nagpagamit ng kanyang business permit. Kaya she has nothing to hide. Kailangan all out na siya, sasabihin niya lahat-lahat. Kaya lahat yan sila makukulong. May maging accountable silang lahat yan mga pangga. Ngayon ang ibig sabihin ni Bongo nga acknowledge na talaga namang may nangyaring joint venture. Okay, yan mga pangga, pagpatuloy natin. So, kasuhan natin yung mga dapat kasuhan kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant. Kung talagang meron silang pagkukulang. Bongo, tagal na pagka-honest. May pagkukulang ang Vizcaya. Kasuhan nyo. Wala ko akong pakialam. Gusto ko accountability. At I'm urging the Vizcayas and lahat ng witnesses
Please lang. Sabihin yung totoo. Huwag mo kayong pumayag na ilihis ko yung katotohanan. Kawawa yung Pilipino. Kawawa yung Pilipino. Tumbukin natin ang yung katotohanan. The truth lang po. Yun naman po ang pakiusap ko sa inyo. Natumbukin po natin ang katotohanan. Diversionary tactic para... Okay. Ngayon naman mga pangga. Kung naalala natin mga pangga, may kaso na naman siya ngayon. May kakasuhan na naman si Bongo. In fact, umakyat na naman sa ombudsman ngayon si Trillanes mga pangga. Kinakasuhan ng plunder si President Duterte kasama mismo si Bongo. Kinakasuhan naman siya ng plunder. Naging plunderer na naman silang dalawa si President Duterte. Palibhasa ito ay si Bongo ay right hand na dati ni President Duterte, former President Duterte. Kaya naman, dinadawit na naman. So, taktika nila yan mga pangga para masira talaga si Bongo. Yung diversionary tactic, yan mga pangga. Yung ililihis lang talaga nila. Dalawa yan. Masira si Bongo at saka mailihis ang sa tamang landas ang point or objective ng investigasyon, lalo na sa ICI. Okay, mga pangga, pagpatuloy natin. Ilihis ang atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue. Klaro naman eh. Nagkahapon nga lang, nabanggit ni former Governor Chavit Singson. Another diversionary tactic. Ang talamak po ngayon na korupsyon, talamak ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno. Talaga naman. At ang dapat talagang panagutin, ang totoong issue. Ano bang totoong issue ngayon? Diba ang flood control scandal? Mga ghost projects, mga anomalous projects, mga substandard projects. Yun naman po ang issue ngayon eh. Huwag tayong lumihis sa katotohanan. Napapansin ko, talagang merong gumugulo eh. Merong nasa likod nito na ginugulo lang po yung katotohanan. Diba? But I am one with the Filipinos in this crusade and fight against Samahan natin si Kasama niyo po ako rito. Labanan po natin ito. Kulong po natin ang mga kurakot at mga magnanakaw. Pinky, Willard, doon sa nauna si Bongo, Senator Bongo, na... Ayan mga pangga. Ito si Corina Sanchez, si Pinky Wave, ito yung mga broadcaster talaga mga pangga na, mga TV host na talaga naman hinahangaan ko even before. Kasi para bang talagang they are very much intelligent mga pangga. They could easily analyze talagang kaya lang sometimes kasi mga pangga ayaw ko rin si Corina o ayaw ko rin si Pinky Wave. Pero I do understand bakit nagkaganon sila kasi nasa mainstream media sila mga pangga. And I know exactly bakit kailangan ang mga mainstream media, mga broadcasters doon mga pangga na talagang super limited talaga yung kasabihin nila mga pangga. So, siguro hindi na natin masyadong i-broad, masyado yung but ang importante alam natin dahilan niyan kasi parang mayroon sila mga obligation din baga doon sa may mga mandates din sila mga pangga na may connection sa administration. So, doon pala mga pangga, naintindihan ko sila na parang bakit minsan napapansin ko talaga, bias talaga mga pangga. Talaga napapansin ko yan. Kaya parang minsan, naisip ko, kung sila naman kasi ay gumaganap sa mga, kagaya ng mga vloggers ngayon mga pangga na talagang they are also parang kinukurs na lang talaga nila yung pati yung ayaw nila mga official ma-out din sa mga siguro maybe they will be entitled to be called kung sakaling mangyari yon, mapapatawag din sila mga pangga. So iniiwasan nila yung mga ganong bagay. Pero at this point in time mga pangga, ito sila si Corina talaga namang namangha sila kasi nga bakit sa investigasyon ngayon sa ICI at even sa legislative sa Senado natin mga pangga inuuna pa ngayon si Bongo dahil nga daw sa conflict of interest dahil ang pamilya na yung ni Bongo ay may business na construction. Naging contractor din siya ang parents ni Bongo. Anyway, sinabi naman ni Bongo na even before, hindi pa daw siya isinilang, may business na po ang kanyang mga magulang. Kaya lang,
dahil opisyali siya ngayon, he is also entitled to be investigated. So, kailangan maimbestigahan din siya. And I know for sure, ang ending dyan is conflict of interest. Diba? So, ngayon, ang question ni Corina, ito mga pangga, Intiryahin? bakit inuuna? O, Hindi diba? ka sagot. Ha? Hindi, ako lang nag-iisip din ng Nahirapan ordinaryo, sumagot di ba? si Kasi Vicky. malinaw na si Senator Bongo ay kaalyado ng Dati Sara. So kumaga parang, wasn't it predictable na siya yung una na tatamaan doon? Pero dahil contractor yung tatay niya and half-brother. half-brother, oo. Pupunta at pupunta Yes, din so doon. kailangan silipin din. Pero siguro yung question nga ni Corina is, na siya yung nauna. No? Yun Bakit ang siya nauna? yung tanong mo eh, no? Bakit uunahin si Oo, Bongo? kagulat-gulat din, although, Diba? yeah, it would eventually lead to that. At least there will be questions. Kasi nga, tatay mo contractor, half-brother mo. Pero sabi nga ni Senator Bongo, hindi mo naman mapipili ang iyong mga Tsaka anak. definitely. kung hindi naman mali, hindi naman sa dumidepensa tayo kaya ito pinag-uusapan ng tao. Diba? Pero kung hindi malinaw sa batas, na bawal talaga ang mga first degree, second degree na kamag-anak mo na mag-bidding, and they won, I don't know, maybe fair and square, di natin masabi. Eh, bakit siya yung ano? Wala lang, nag-iisip lang tayo, ano. So, kumbaga, may basihan man o wala, magtataka talaga ang tao kung bakit nauna si Senator Bongo. Correct. Ang ano talaga dyan, lalabas kasi dyan is conflict of interest. Correct. Oo. And Wala then nang you iba will eh. have someone like Senator Bongo who will say, hindi ko sila kilala, hindi ko kilala mga Diskaya. Wala akong kinalaman doon sa mga proyekto na ipinasok ng kanyang pamilya at sabi nga niya, kakasuhan niya, siya pa manguna, siya pa daw magiging complainant, yun ang sabi niya. Pero doon din yung question of conflict of interest, yun ang madalas na lumalabas sa mga usapin. I think sa mga panahon ngayon, parang yung mga binanggit din ni Congressman Leviste, no, na mga tao mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang kumukotong, di ba? Pero nasaan yung resibo? Madali kasi magbanggit ng pangalan. I think sa mga panahon ngayon, kung wala ka talagang kinatatakutan, wala ka talagang ginawa, then hindi ka na dapat wala kang iindayin. Yun na nga lang, nababanggit ang pangalan mo, parang medyo nagkakaroon din ng character erosion, kung hindi assassination. Bakit ako lang ang nagsasalita? Oo nga, Willard. Babalik ko lang sana yung babalik ko lang sana yung diba, it's quite hard. Pero maganda kasi balikan yung Bids and Whites Committee. To speak it Kung sino out. yung bumubuo niya noon, kung sino yung mga posibleng konektado sa mga tahimik na sila opisyal. na yun. Kaya nga eh. Yung mga nakaupo sa mga Eh, committee paano dati. naman? Isipin mo, nag-umpisa tayo sa flood control. Exactly. Ngayon may farm to market. Tapos meron mga Health health centers. Tapos susunod dyan, lahat yung mga cat's eye, road barriers, lahat yan. Road reblocking, asphalt overlay, lahat po control, yan. muna Kaya nga mga unahin. bahaba pa itong usapin na to. Bigas. Classroom pa, Meron bigas. classroom, textbooks, school supplies, office Mga staff. pinai-import daw ng mga isda. Diba, sinabi din yun ni Secretary Laurel. Right. So ayan na. Sige, labas nyo na lahat. Oo. Tagal din naman namin naghintay eh. Tuloy-tuloyin nyo na. Pero huwag nyo nang patagalin pa kasi parang medyo mabagal. Alright, pamasko na nila sa atin yun. O mga pangga, dito naman tayo kay Mrs. Malutikia, ang batikang political strategist. Pakinggan natin mga pangga. Dako naman po tayo dito sa naging pahayag ni Pangulong President Marcos Jr. kamakailan. Kung saan ay nagbigay rin ng komento si Vice President Sara Duterte kasi sinabi nga sa isang panayam sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Marcos na kampante siya sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng umano'y flood control projects na hindi maililing sa kanya at sabi niya wala naman dapat daw itago ang palasyo. Pero para kay Vice President Sara Duterte, parang nakakapagtataka lang na ganun ka-kampante, ganito ka-confident si Pangulong Marcos para sabihin na hindi maiugnay, hindi magagawin ang office of the President. Your thoughts on this point? Alam mo, yung tama naman si Vice President na magtataka ka kasi unang-una, ang ICI, creation niya ng executive branch. Yung creation ni Mr. Marcos, EU 94, yung lakas, yung kapangyarihan niya ay na-divide sa EU 94. So, from the outset, nung EU 94 was made public, nakita na ng lahat na medyo may kahinaan in terms of yung kapangyarihan na meron siya. Pangalawa, hindi ka dapat nagsasabi na definite na hindi aabot sa'yo kasi for the basic reason na pinirmahan mo yung pinanggalingan ng pondo. No, yung tinatawag natin budget, pinirmahan niya yung GAA eh.
Okay, mga pangga, alam ko nagmaging maingat si BP Sara sa kanyang kasagutan. Ang sabi niya, malayo pa naman daw ang, siyempre di ba, yung election, hindi siya nagiging hindi siya namamulitika. Okay? At saka alam ko naman din na talaga nang nag-analyze si Mrs. Malu, but in my own perception mga pangga, in my own analysis mga pangga, come to think of it, ang sabi niya, he is very complacent. He is very complacent na talagang the investigation of the so-called ICI will never be linked onto his administration or maglilink doon sa kanya office, which is in the executive department. So, confident siya na hindi talaga siya madadawit doon sa investigasyon. What if, mga pangga, the question is, what if there will be more witnesses na kakanta and he will be, and it will lead to the point na he will be investigated. Paano naman yun? Paano naman yun sasagutin yun? Well, in fact, he himself ang gumawa ng ICI. Siya ang gumawa ng ICI. Oh, sa sinasabi ko na, the previous ng mga sinasabi ko sa vlog ko na hindi siya dapat ang gumawa ng ICI or Independent Commission na yan. Kasi nga, nabanggit ni Mrs. Malu, mga pangga, na hindi siya pwedeng maging sasabihin niya ng talagang definite na hindi siya madadawit nito. Kasi basically, according to Mrs. Malu, basically, he signed up the JAA or yung pinanggalingan ng budget. Okay, para sa ating mga kababayan doon sa mga kalibliban, mga pangga, ay ipaliwanag natin ano ba yung JAA. Okay, yun ang umpisa mo niyan mga pangga, yung JAA is General Appropriation Act. Pero bago yan mga pangga kasi, mayroong tinatatawag na NEP. Yung NEP mga pangga, yung National Expenditure Program. Okay. So, ipaliwanag natin mga pangga, ano ba talaga yung NEP? Ano ba yung National Expenditure Program? Ito po yung mga pangga, ang budget na pangkabuuang taon. Okay, budget sa pangkabuuang taon. Sino-sino po ba or sino po ba ang may karapatang mag-umpisa sa budget na yan? Definitely, Office of the President. The government or the President will make a proposal. Will make a proposal about the so-called budget, mga pangga. Gagawa yan siya ngayon ang proposal, mga pangga, at isasubmit ngayon ito sa Congress. Ano ba yung mga Congress? Ano ba yung Congress, mga pangga? Ang sinasabi natin Congress, mga pangga, ay yung sa Senado at saka sa lower house or House of Representatives. Okay, sila yun ang both, sila mga pangga, sila yun ngayon ang mga legislators. Pero, ang budget, mga pangga, yung paraan, mga pangga, kumbaga tatawag na power of the purse. Ang ibig sabihin ng mga pangga, ang may karapatan talaga ng mga na sa budgeting sa proseso sa pagbabudget ng pera, mga pangga, ang mag-scrutinize kumbaga. Okay, ang mag-scrutinize mga pangga ay ang House of Representatives, mga pangga. They are more than 314 or 317 individuals na sila yun mag-uusasahin nila yan, mga pangga, doon ang budget, doon i-submit ni President Marcos yan. And then, initial yan, mga pangga. Ibig sabihin, may final. So, initial na mga appropriation process, mga pangga, doon muna sa lower house. Doon muna pag-usapan nila, mga pangga. 300 sila mahigit doon, mga pag-usapan nila ngayon, mga pangga. Ngayon, gagawa sila ng scheme or kabuuhan ng kanilang budget. Gagawa sila ngayon ng final decision. And that particular scheme or final decision, mga pangga, it will be submitted to the Senate. Okay? Doon na naman sa Senate niyan, mga pangga. And then the Senate also, we are going to scrutinize it again. Scrutinize nila or busisihin nila ng maigi if it is said to be endorsed or to be approved. Okay? So, sihin nila yan. Ngayon, yung scheme na galing sa
lower house. Kung pag sa tingin sa Senado ay there are more questions or clarification questions doon, ang mangyari mga pangga, they are going to mag-connive sila lahat mga pangga. Ang tawag doon bicameral conference mga pangga. Mag-usap naman silang lahat ngayon mga pangga. Senado, sa Senate, which is composed of 24 individuals versus the lower house or the House of Representatives, which has a number of 314 or 17, depende kasi mga may na-out na kasi mga pangga. Pag-usapan nila ngayon yan mga pangga, ang tawag ng BICAM. Ngayon, alam mo na, that is money, okay? So, para magkasundo mga pangga, there should be a scheme that should be agreed upon. Mayroon final decision na mapagkasunduan ng two chambers, which is chamber and the office of the Senate and of as well as the lower house. Ngayon, gagawa naman sila ulit ng scheme or final decision to be submitted into the office of the president. Okay? Isa-submit ito ngayon mga pangga sa office of the president or sa executive department. Now, anong role doon mga pangga? Sa president. Ang president dapat mga pangga ay siyempre mayroon naman sa secretary at surrounded siya ng mga abogadong magagaling na abogado. So, kung gano'n mga pangga, dapat ilin-on muna niya lahat doon mga pangga. Iano mo niya sa mga trusted individuals niya, ipausisa niya because napakakapal yan mga pangga. According to them, it reaches to 4,000 pages. Ngayon, pag-usapan nila ulit yan mga pangga kung wala bang discrepancies, wala bang something insertion or something modified na mga forms or na bago. Okay? Wala bang mga something ganon na which could ruin your governance? Ibig sabihin mga pangga, wala bang something na makasira sa inyong mga panunungkulan? Usisahin niya nga yan bago mapirmahan. Dahil mga pangga, pag oras pinipirmahan ng Pangulo, once the purpose or the papers has been signed by the President, therefore it is GAA. Okay? Ito na pong General Appropriation Act. Okay? Pag sinasabing GAA, General Appropriation Act, pag nagiging act na maging enacted na siya mga pangga na wala na pwedeng mabago doon. Dapat yun na yun. Napirmahan na eh. Ngayon, mga pangga ang question. Ang sabi niya, he is confident enough na hindi daw madadawit doon sa question. Paano how sure are you? Mr. President, how sure are you na hindi ka madadawit dito? Na first and foremost, ikaw ang nagsasign. Kaya nagiging GAA yan. Kaya nagiging General Appropriation Act. Okay, another question mga pangga. Sino po ba ang magre-release ng pera? Di ba? Siyempre, nandoon na yun ha. Signed na yun. Ilang trilyon yan pag halimbawa. Na-signed na yan. Pag na-signed na yan mga pangga, yun na yun. I-release na yan ng President together with the DBM, Department of Budget Management. Yun, kasama yan silang dalawa. They have the power, they are authorized to release the money into the different agencies of the government. Okay mga pangga? Ngayon, pag na-release na yung pera mga pangga, automatically, dahil approve na yan mga pangga, kasi ganito mga pangga, habang in-scrutinize yan ng legislators natin mga pangga, ito, sa Department of Education, this would be cost ganyan-ganyan. Sa PNP, department sa mga PNP or sa Police Department, ganyan ito, ganyan-ganyan. Sa Armed Forces of the Philippines, ganito kalaki. O sa infrastructure, ganito kalaki, ganyan-ganyan. So, pag na-release na yan mga pangga, automatic, nandoon na yon siya. Okay, nandoon na yung budget. Pero, pagdating sa infrastructure mga pangga, na may involvement na contractors, i-inverse na lang yung mga pangga. Kaya nga, halimbawa, ikaw yung contractors,
Or do you have sufficient enough money na pwede magamit mo? Ilang billion ba ang pera mo na ganito, ganyan-ganyan? O, halimbawa, 2 billion ang pera mo na ganyan-ganyan. Okay, sapat yan na mag-ano. Ngayon, pag yung contractors na yan na mga bagay-bagay na pag-usapan na ganyan-ganyan, ang contractors na magpagawa niyan. Sasabihin na lang niya kung accomplished na ba ang project, and then, yung reimburse, ano na lang yan, may disbursement na yung mga pangga na ibig sabihin, i-release na ang pera. Kasi mag-submit na sila doon ng mga papers na sa katunayan, ito ay accomplished na, tapos na po. So, i-release na ang pera. Pag-release ng pera, yun pala, ghost project. So, here comes. Dumating na ang investigasyon. Ayun na nangyayari. Ayun na nangyayari mga pangga. Paano mangyayari ngayon na hindi sa kung wala siyang involvement? Sana nga walang involvement. Pero since na you are the last individual, authorized individual who signed up that a huge amount of money. So what tayo magagawa? It depends on the investigation. But as what I've said, the ICI is definitely made by the executive department. Patuloy natin mga pangga. Tingnan mo, consistently in the past 3 years, maunawalya. Noong 2023, nagkaroon ng tinatawag na unprogrammed appropriations. So 2024, 2025, wala man program, grabe naman ang insertions. No? Hindi natin alam na may leadership fund na tinatawag na nasa NEP pa lang may insertions na. So, paano mo masasabing hindi aabot sa'yo? No? Yan, tama yan. Ikaw ang pumirma, ikaw ang nagre-release ng pondo. Kahit dun sa insertions, sabi nila, hindi naman lalabas lahat yung mga for later release. Pero, even as we speak today, meron siyang release na under the FLR. So, kung release niya, alam niya yun, diba? May consent siya sa lahat ng insertions na yun. May consent siya na, huwag muna natin ito release. May consent siya na i-release natin. So, this early, sa tingin ko, mali namang sabihin yung gano'n. Kasi, hindi pa tapos. Wala nga tayo nakikitang kinakasuhan ng politiko o nag-umpisa na yung hearing no, na yung sa korte. Wala tayo nakikitang politikong nakulong. So, sa tingin ko, kung gaganunin niya yung proseso, talagang hindi maniniwala ang taong bayan. ICI cannot be trusted. At yung approach, sinabi ni Pangulong Marcos na ito daw ay politika, yung iniugnay o dinadawit ang Office of the President sa mga issue ng katiwalian, especially dito sa particularly yung sa mga manumalyang blood control projects. Sabi niya, politically motivated. Prof, sabihin po ba, tama pa rin bang sabihin ni President Marcos na politically motivated ito? Na para naman kay Vice President Sara Duterte, hindi na ito politika dahil wala naman siyang tinatakbuhan at hindi naman panahon ng kampanya. Jason, tama yun, no? Yung ang dali mong sabihin lahat na politically motivated, no? Katulad ng yung ginawa ninyo kay Vice President, politically motivated yun, di ba? If every leader will say it's politically motivated, nawawalaan yung prinsipyo ng transparency and accountability. Kasi madali mong itapon yun na hindi politically motivated yan. Pero okay mga pangga, sa term kasi na mga pangga, sa politically motivated lang yan mga pangga, ibig sabihin mga pangga, yung parabang, ay hindi, paninira lang yan kasi kapwa politiko yan. Hindi po yun mga pangga. Kasi alam ko naman ang point nila mga pangga na dahil sa ang sagot na Inday Sara ay dahil malayo pa naman ang eleksyon. Hindi siya naman political. Yes, definitely correct. Pero alam ko na maingat lang siya mga pangga. Pero mga pangga, we, the Filipino people, if you are very much aware of the happenings, what is happening today, kung ano na nangyari sa mga pangga, do you think na talaga namang political motivated yan? Yung mga paninira? Di ba? Nakita ng bawat mata ng mga Pilipino kung ano ang nangyari. Di ba?
Kagaya na lang halimbawa mga pangga sa out of 1,700 classrooms na supposedly within 10 months matapos na yon. Ha? Dapat matapos na yon. Kagaya ng mga ganyan mga pangga. Okay? And then, ang budget sa 1,700, ang budget na mga pangga, diminished na. Wala na mga pangga. The question is, are the projects accomplished? Hindi mga pangga. Out of 1,700, there are only 22 classrooms has been finished. Natapos. Yun lang. Wala. So, ang laki-laki naman yata ang napunta sa mga mga pangga, 'di ba? So doon pa lang sa mga ganyang aktibidades. Plus, yung flood control nakikita natin ngayon, especially here in Metro Manila. Talaga naman mga tao doon nagsalitawan talaga mga pangga. Kasi wala mapuntahan ang tubig, kundi alam mo na indefinite yung tubig eh. Kahit saan-saan yan, papasok talaga yan eh. 'Di ba? Ganun 'yun. So, para sa akin mga pangga, hindi dahilan yun na, ay wala pang eleksyon. Ganyan-ganyan. Pero alam ko, the Vice President, she is very much aware of the how she's going to respond the statement. But in my own analysis mga pangga, hindi ito political motivated or politically motivated. Hindi po nakita mismo ng mata ng mga taong bayan na ano ang nangyari sa projects mga pangga. Talaga namang palpak lahat mga pangga. Sige nga, ano ba mga projects ang na makinabangan ngayon sa taong bayan? Sige nga. Di ba? Wala mga pangga. Nothing. Pagpatuloy natin mga pangga. At the beginning, wala naman transparent sa proseso at hindi nagiging accountable. Yung SALN, diba, itong bagong ombudsman natin, he came up with a memorandum for the release. Pero pag binasa mo yung memorandum, ang daming step by step na dadaanin bago mo makuha yun. Ang SALN before ang Ombudsman Martires it was made public. No? Nasa online, you can download anyone who wants to study it. Okay, speaking of SALN mga pangga, okay, sus ko mga pangga, di ba? Panahon ng how many administration na nakalipas mga pangga, even in the administration of President Duterte, walang nirelease ng ang Presidente, walang nire-release na pera sa bawat ahensya. Wala po. Walang ganon mga pangga. Pero ngayon ang nangyari mga pangga, suitcase ang nilagyan ng pera. Bakit hindi na bank to bank or cheque ang kailangan ng gamitin? Bakit kailangan cash ang i-withdraw mo talaga? Bakit kailangan ganon? Kasi nga, limpak, malita, suitcase talaga ang nilalagyan mga pangga sa pera. Bakit? It could easy for them to hide it. Diba? Ganun lang yun. You think? Billions yun mga pangga. You think? Masali sa SALN? Diba? Diba? Huwag na tayong magbubulahan sa mga ganong bagay, At saka isa pa mga pangga, bago mo makalimutan, yung ICI na yan, yung Independent Commission for Infrastructure, dapat mga pangga, kung sasabihin nila na transparency and accountability ang kailangan nila ng mga pangga, dapat it must be disclosed. It must be open to the public mga pangga. Hindi yung parang executive yung dating ng pag-uusap. Kayo lang walang transparency. Paano mga masabing transparency? Ilang piraso lang kayo nag-uusap diyan sa ICI na yan. 'Di ba? How could the people know what you are talking about? How could people react? 'Di ba? So nasaan transparency doon? Sige nga. Naka-private kayo. Naka-executive session bagang tawagin. Tama ba 'yun? Tapos kung makapagsalita, talaga namang i-open ninyo 'yan. Total naman, ang ICI naman, ang their functions, hindi nga sila makapagpakulong din sa mga 'di ba? Hindi nga makapag-contempt because they don't have that power.
So if their function is just to gather more information and valid evidences, and then those valid evidences shall be submitted to the ombudsman, and then what's the purpose of hiding it? It must be open to the public so that public will know, could react what they are talking about. Ganon po dapat. Diba? I-continue natin mga pangga. Bakit hindi naging madaling maka-access ng salin? Kasi dun sa nangyari kay Chief Justice Corona, na ginamit yung salin as a weapon, no? Wini-weaponize talaga mga pangga. Administrasyon na ito, ang daming wini-weaponize kahit simpleng bagay. So, siguro kailangan natin tingnan yan sa lente ng transparency and accountability. Yan mga pangga. Sorry. Baka makalimutan ko. Speaking of weaponization, no, dahil syempre sila ang nasa gobyerno, sila ang nasa kapangyarihan, sila ang nasa posisyon, paano ba masisiguro ng publiko natin, ng mamamayan ko natin na nagbubuwis, di ba? Tayo, nagbabayad tayo ng buwis, na sa pinakamataas na posisyon, sinabi nyo na, siya yung nagpipirma ng pondo, imposibleng hindi niya napag-aralan ang budget, paano nag-come up ng ganito, pero and yet, pinirmahan pa rin niya, tapos lumutang yung ganitong issue ng malawak na katiwalian. Paano makakasiguro ang mamayan natin na hindi mapapanagot as far as transparency and accountability is concerned, Professor? Alam mo, Paul, basic kasi yun nangyari for the past 3 years. Okay mga pangga, hanggang dito lang po ang mga natin mga pangga, yung video natin mga. I hope so mga pangga na you enjoy sa mga sharings natin, and then you will also write the comment mga pangga sa videos natin kung sakaling na panoodin niyo, nagustuhan yung mga videos, paki-subscribe na lang mga pangga kung kailangan natin. Ano? Sige, bye-bye.